Nakatakda na ang gagawin ni Basilio sa araw na ito. Dadalaw sa mga may sakit at pagkatapos ay tutungo sa universidad para sa kanyang lisensiatura at makikipagkita kay Makaraig dahil sa gugugulin sa pagkuha ng kanyang grado. Nagasta niya ang malaking bahagi ng kanyang naimpok sa pagtubos kay Huli at sa pagkuha ng isang bahay na matitirhan nito at ng kanyang ingkong. Dahil sa lalim ng iniisip, nang dumating siya sa San Juan de Dios at tanungin ng kanyang mga kaibigan tungkol sa isang di umano'y paghihimagsik, ay napalundag siya at naalala ang binabalak ni Simon. Ang paghihimagsik, natuklasan, at parang marami ang nasangkot. Marami ang nasangkot? At sino-sino? Mga estudyante, maraming estudyante. Iniisip ni Basilio na hindi na dapat pang magtanong at baka siya mahalata. Lumayo siya sa pulutong na ang binahilan ay ang pagdalaw sa mga may sakit. Isang kaibigang propesor sa klinika ang sumalubong sa kanya at nagtanong, "Nasa tiging ka ba kagabi?" Sasabihin ko sa inyo, masama ang lagay ni Kapitan Tiago at... Ngunit, hindi ka ba kasali sa kapisanan ng mga estudyante? Nagbibigay lamang ako ng abuloy. Kung gayon, pinapayuhan kitang umuwi na ngayon din at punitin ang lahat ng papel na maaring maglagay sa iyo sa panganib. Nagkibit ng balikat si Basilio. Wala siyang mga papel kundi mga tala para sa klinika. Nabigkas niya ang pangalan ni Simon sa usapan. Walang pakialam si Simon sa nangyari. May mga tulisan ba? Wala, kundi mga estudyante lamang. Ano kung gayon ang nangyari? Nakatagpo ng mga paskin na masasama ang sinasabi. Hindi ba ninyo alam? Mula sa malayo'y namataan ni Basilio ang kanyang kaibigang si Isagani na namumutla. Pinasisigla niya ang ilang kaklase. Sino kayang may gawa ng gayong babala? Ano pa ang kailangan malaman natin? Hindi tayo ang dapat magsiyasat. Bahala sila. Doon sa may panganib, doon tayo dapat pumaroon, sapagkat naroon ang karangalan. Kung ang sinasabi ng mga paskin ay kaysa ng ating karangalan at damdamin, sino man ang sumulat ng mga iyo'y nararapat nating pasalamatan. Tumungo si Basilio sa bahay ni Makaraig. Matapos siyang paghintayin ng mga gwardya sibil, pumanaog si Makaraig na masayang nakikipag-usap sa kabong pinangungunahan ng isang alguasil. Bakit? Pati ba ikaw, Basilio? Naparito ako upang kausapin ka. Marangal na asal, noong mga araw na payapa ay lumalayo ka sa amin. Itinanong ng kabo ang pangalan ni Basilio at tiningnan ang listahan. Mabuti na lamang at kayo ang naparito. Kayo'y aming binarakip. At pati ba ako? Huwag kang mag-alala, kaibigan. Sumakay ka sa karawahe at isasalaysay ko sa iyo ang nangyari sa hapunan kagabi. Lumulan sila sa naghihintay na karwahe. Sinabi ni Basilio ang dahilan ng pagtungo sa bahay ni Makaraig. Hindi siya hinayaang matapos ni Makaraig at kinamayan. Maasahan mo ako, kaibigan. Sa araw ng iyong pagtatapos, ay aanyayahan natin ang mga ginoong ito. Ang kabo at mga opisyal na dumakip sa kanila ang tinutukoy ni Makaraig. Ipinatawag ni Padre Fernandez sa kanyang tanggapan si Isagani upang kausapin ito. Namutla si Isagani. Para sa kanya, si Padre Fernandez ay isang taong kagalang-galang at siyang itinatangi kailanmat inaalimuran ng mga praile. Ano ang ibig sabihin sa amin ng mga estudyanteng Pilipino? Na kayo'y magsipagtupad sa inyong tungkulin. Na kami tumupad sa aming tungkulin? Ano-anong tungkulin ang iniaatang ninyo sa amin? Mga tungkuling iniatang ninyo sa inyong mga sarili nang kayo'y pumasok sa kalipunan.
Sa aking pagiging estudyanteng Pilipino'y hindi ko inakalang ako'y may karapatang sumuri ng inyong pagbibigyan ng kurikulum sa Katolisismo, sa pamahalaang Pilipino at sangkatauhan. Mga bagay na dapat ninyong liwanagin sa tagapagtatag nito. Sa aking pagiging estudyanteng Pilipino, ang tutukuyin ko lamang ay ang inyong mga tungkulin sa amin. Ang mga praile bilang kritiko at tagamasid sa larangan ng pagtuturo sa mga lalawigan at mga Dominikano sa pagpapatupad ng mga gawaing pagtuturo sa lahat ng kabataang Pilipino na nararapat hubugin at palusugin ng mga binhi. Palakihin sila sa buhay na maligaya upang maakay sila sa kanilang kaligayahan at tumikha ng isang bayang marangal, maunlad, matalino, mabait, dakila at tapat. Itatanong ko naman ngayon, tumutupad kaya ang mga praile sa kanilang pananagutan? Tumutupad kami. Padre Fernandez, kayo'y makapagsasabing tumutupad ng nakatutok ang kamay sa inyong puso. Ngunit kung itutup sa tapat ng puso ng inyong samahan, sa tapat ng puso ng iba pang mga orden, ay hindi kayo makapagsasabi niya ng hindi magsasalita ng kasinungalingan. Paano ang ginagawang pagtupad sa tungkulin ng mga tagamasid sa pagtuturo sa bawat bayan? Hinahadlangan! Iya'y napakabigat na paratang. Hindi, Padre. Hindi ko kayo'y binibilang sa mga praile o sa lahat ng orden na nagsasabi at nagpapahayag na hindi nararapat matuto ang kabataan. Darating ang araw at hahangarin namin ang kalayaan. Ang kalayaan para sa isang tao ay katumbas ng ikatututo kung sa katalinuhan. At ang pagtanggi ng mga praile na kami matuto ay siyang dahilan ng pagsama ng loob namin. Ang karunungan ay ipinagkakaloob lamang doon sa karapat-dapat at hindi sa mga taong marumi ang kalooban at walang mabuting asal. Kung ganoon, paano pong nagkaroon ng mga taong marumi ang kalooban at walang mabuting asal? Iya'y mga kasiraang nasuso sa mga magulang, kinagisnan sa sinapupunan ng mga pamilya. Ano ang malay ko? Hindi po, Padre Fernandez. Kung sino man kami ay kayo ang may kagagawan. Ang bayang sinisiil ay tinuturuan ng pagkukunwari. Ang taong pinagkakaitan ng katotohanan ay tinuturuan ng kasinungalingan. Sinong may sala sa mga pangyayaring iyan? Kayong may 350 taong humahawak ng aming katututo? O kaming sumusunod sa lahat ng bagay? Magalang na nagpaalam si Isagani kay Padre Fernandez sa pamamagitan ng pakikipagkamay. Natanaw ni Padre Fernandez sa daan na may kausap si Isagani. Saan ka pupunta, Isagani? Sa pamahalaang sibil, titignan ko ang mga paskin at makikisama ako sa iba.